buhay na buhay. Sabi nga ganoon. At dapat masaya tayo sa araw na ito sapagkat tayo po'y nagkakasama-sama. Okay, ganun po. So, siguro yung mga bago pong umaatin ngayon, nanibago siguro po sa inyong lingkod, ano po? Yan. Tanda po ninyo po, pag ako po ang siya po nakatuka rito magsalita, ayaw po yung matablay. Natuto po yan, ha? Gusto ko masigla. Kaya sa maging doon sa mga tauhan po mga lalo, mga aplikant, nakikita ko pa lang doon sa pag-apply pa lang, para lalamya-lamya. Sabi ko, na pumasok kayo at guard ang posisyon nyo, ang magiging ina-applyan nyo, dapat ipakita nyo na yung tindig nyo talagang matigas. Simple yan. Hindi yung lalamya-lamya. Kasi yan ang trabaho natin eh. Kaya kung halimbawa ang isang magnanakaw, kung ang isang guard ay lalamya-lamya, ay sabi nga nung lalamya-lamya, simple yan. So, maaring mag-iisip na kagad ng hindi maganda. Ganun po yan. So, sa umagang ito mga kapatid ay mangyari lamang po, bago po natin buksan ang aklat ng John, chapter 21, verse 15 to 17, aklat ng mga Hawaan ng Juan, kabanatang 21, talatang 15, patuloy hanggang 17 po yan. Yan. Bago po natin tunghayan mga kapatid ay ito po ay nalalapit yung mga panahon na halos taunang mga ginagawa ng ating pong mga kababayang hindi natin kapananampalataya. Ito po yan. At ito naman po ay halos nakagisna na natin dito sa ating bansa. Halos dito lang yata masyadong na-involve tayo, ano? Yan, sapagkat sa ibang mga bansa halos hindi naman kasing hindi noong nandito sa ating sa Pilipinas, ano po, na yung iba talagang aktwal na makikita mo, nakapako. Yan, ano po, pinapako sila sa krus. Yan, ano? Ito po, nalalapit na po. Halos isang linggo mahigit na lang po, halos kulang-kulang 2 linggo, ibig po yan, ay ito po ginaganap po nila. So, itong mga talatang ating pong mapag-aralan sa araw na ito ay maaaring madadaanan din po nila ito. Ano po? Isa ito sa mga maaaring isa sa dula nila o isa sa buhay nila ng mga panahon na yan. Minsan sa isang taon ay maaaring kanila pong gagawin ito. Mangyari lamang mga kapatid, pakibuksan po natin ang ating pong mga banal na kasulatan. Kung meron po kayong tangan dyan, sa totoo po yan, dapat dala natin yan. Sa ating mga Kristiyano, yan po yung ating armas. Ano po yan, ano? Kung ang mga sundalo ay baril ang kanilang dala, ito rin yung ating armas. Ano po? Ang salita ng Panginoon. Sabi nga ni Apostol Pablo doon sa Ephesians chapter 6. Ano po yan? So, ganito po sa pagkakatunghay na ating pong tutunghayan, pakisundan po ninyo ako mga kapatid sa aking pagtunghay kung ano po ang sinasabi ng aklat ng John chapter 21 verse 15 hanggang 17. Ganito po sa pagkakaliwat sa tangang pong banal na kasulatan. Natidinig po man yung mga kapatid yan? Okay. Malinaw po ba? Baka yung pandinig po nyo hindi malinaw. Pero yung pagsasalita po maaaring malinaw. Pagpapalamanin po ninyo, kung minsan na medyo nagagaril tayo po sa pagbibigkas. Tandaan po ninyo, 2 times na po tayong na-stroke Kaya nagkaroon na po na epekto sa ating physical na kalusugan. Kaya kung minsan po ay medyo niluluko ako ng mga anak ko. Sabi yung gano'n. Dahil sapagkat may time na nagkapilip-pilipit na po yung ating dila na hindi tulad noong mga nakaraan, na tayo po matatas tayong bumigkas ng mga kataga. Pero nitong mga panahon nito, napapansin nila ako, namimilipit na raw yung dila ko po. Yan po. Bagamat may talent po tayo, na masyado tayong madada. Ano po yan, May talent tayo dyan Yan. Pero kung mapapansin po ninyo yan, ipagpumanin na ninyo mga kapatid, yan sapagkat 2 times na po tayong bumagsak. Ibig po yan. Pero pasalamat tayo sa Panginoon, kasama pa niyo ko. Ibig po yan. Hindi po natin hindi po yan. At kung iba naman, medyo masyadong kilala ko, ibig po yan, napapansin na nila yung mga hakbang ko, yung mga
nakaraan, ano po, na parang hinihila natin yung ating mga paa. Ano po yan. Pero sige pa rin tayo sa ating gawain. So ganito po mga kapatid, at pakisundan lamang ninyo sa ating pagtunghay sa pagkakaliwat sa tangan kong banal na kasulatan. Kaya ng mga makapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako nang higit kaysa mga ito? Awitin po natin po yan. Ngayon po, sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, bakanin mo ang aking mga kordero. Sinabi niya sa kanya muli sa ikalawa, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Sinabi niya sa kanya, oo, Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. 17. Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya sinabing makaitlo, iniibig mo baga ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, bakanin mo ang aking mga tupa. Purihin po natin ang Panginoon sa araw na ito na muli po natin sinisipi ang isa sa kanya mga sulat. Kung mapapansin po niyo mga kapatid, yan. Bakit kaya 3 times na tinanong ng ating Panginoon kay Pedro ang mga bagay na ito? Yan. At ibabalikan natin yung pangyayari, ano po, batay doon sa tekstong ito, before na tinanong ang ating Panginoon. Dito po ay, ito po yung pagpapakita ng ating Panginoon sa mga kanyang mga alagad. Noong sila po makatapos, sabi ng sila po kasi nangisda, ibig po yan. Pero halos sa buong magdamag ni Butete, wala sila nahuli. Wala sila nahuli, ibig po yan. Maliban lang nung in-order ng ating Panginoon sa kanila, na sabi nga, ihagis niyo ang iyong lambat sa gawing kanan. Yan. At sila naman po ay sumunod. At nangyari noong kanila nga pong ihagis ang kanilang lambat, doon sa gawing kanan, halos hindi na nila may angat yung lambat na ito. Bakit? Sapagkat punong-puno na po ng isda. At hindi po basta isda. Tandaan po niyo mga kapatid ang sinasabi rito. Isda po ang lalaking isda. Yan. Sapagkat ang bilang po nito ay napakarami. 153 pieces yung isda. Kung halimbawa kasing lalaki lang po ng daliri natin ito, 153 pieces na isda, sa dami nilang mangingisda roon, ay tandaan po ninyo na kaming mga mangingisda, ay nasabi ko po, hindi po niligtas yung aking sarili dahil naging mangingisda po tayo. Yan po yan, no? So, pag ganun kaliliit lang, ay pagka isang kamay lang, kaya kong batakin, ako lang mag-isa. Yan. Bakit? Liliit pero ang lalaki, ang daming bumatak, nahihirapan sila. Ay kinakailangan pa nilang batakin patungo po sa Pampang o Dalampasigan para po makuha nila yung mga isdang ito. At sa katunayan, kung susundan po natin yung mga tekstong ito, sila nga po ay nagsiihaw pa at kumain. So malalaki po yung isda. Na-experience ko po nung sa lahat ng aking pangingisda, nung sumasabak po tayo nung nangingisda, ang nahuli naming isda, 120 kilos. Yan, ano po? 120 kilos. Hirap buhatin ang isang tao. Yun po yung isda nahuli namin na napunit yung aming lambat. Yan, ano po? Aming lambat. Ay, yun po tinatawag natin ngayon na tuna. Sa amin po, sa Bisaya, sa Aklan, ay sabi nga, bantalaan. Yan. Bantalaan po yan. Sabi nga nun. So, umuwi na kami. Alas 10 lang po, umuwi na kami. Bakit? Punit na yung aming lambat. Kasi, napasukan kami ng napalaking isda, 120 kilos ang bigat. So, bukod sa mga hipon, na alamang,
na nahuli namin, yun po ang pinakamalaki naming nahuli. Sa buong buhay ko po nung kami ay ng isda, yun lang po ang isdang nahuli namin pinakamalaki, 120 kilos. Yan, ibig sabihin, pumarte din kami na medyo malaki-laki rin sapagkat malaki rin yung isda. Ganun po yan. Bagamat nung panahon na yon ay napakamura po ang isda. Yan po yan. Sapagkat mga panahon, pero hindi man ibig sabihin na sobra na tayong matanda. Ano po? Sapagkat na sa probinsya sa amin, hindi uso ang timbangan ng mga panahon na yun. Na kinikilo yung isda. Wala pong kinikilong isda sa amin. Yan. Bakit? Tumpok-tumpok lang po yan. Yan. At kung malalaki man po, yan, ay sabi nga tinutuhog-tuhog lang po yan. Tinutuhog yung mga malalaki. At batay lang doon sa conforme, doon sa dami ng isdang malalaki. Yan, ano? Ganyan ang presyo. Wala pong nagkikilo ng mga panahon na yun. Yan, po yan. So, ibig sabihin, tinutumpok-tumpok lang. Lalo yung mga maliliit yan, ay, tumpukan lang po yan. Tipsin po yan. So, gano'n po yan. So, party-party kami, ganyan po yan, sa pangisda. Ito po, bakit po kaya tinanong ng ating Panginoon si Pedro ng 3 times na halos ay nalungkot o hindi na po naging magandang pakiramdam ni Apostol Pedro sa ikatlong pagkakataong tinanong ng ating Panginoon sapagkat para bang paulit-ulit na lang yung kanyang pagtatanong na kung siya nga ba'y iniibig nang higit ka pa doon sa kanyang kinakain isda. Yan. Sabi nga gano'n. Mamaya po natin malalaman kung bakit po tinanong ng gano'n. Bakit tinanong siya ng ating Panginoon na kung iniibig mo pa baga ako nang higit kaysa naririto. Ang ibig sabihin, doon sa kinakain nilang isda, ay gaano ba niya kay iniibig ang ating Panginoon? Narin-isip po yan. May dahilan po kasi yan kung bakit gano'n ang tanong. Ang una, sabi nga ng tanong sa kanya, ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, pakanin mo, feed my lamb. Sabi nga no? Pakanin mo ang aking mga tupa o kordero. Sabi nga no? Pag sinabi po natin, kasi ibang mga terms na ginagamit nilang salita rito, no? Yan, ano? Sabi nga, lamb, sheep, take my sheep. Sabi nga no? Doon sa banyagang wika, feed my sheep. Sabi nga no? Pakanin mo ika ang aking mga tupa. Ang sabi ng isa, alagaan mo ang aking mga tupa. Yan, kita nyo na. Yung pagpapakain ba at yung pag-aalaga ay magkakaiba? Maaari po. Yan, kaya dipindi nga po yan sa pagpapakain Yan, ano po yan? Yan. Parang bang naalala ko tuloy bigla, yung doon sa aming barangay, na may mga timbangan, nagtitimbang sila halos buwan-buwan, meron po silang gawain na nagtitimbang ng mga bata. Isip mo gano'n, no? Misis, sabi nga gano'n, ang anak mo matapos na timbangin, ay sabi nga gano'n ay malnourished. Siyempre bilang magulang, at napakarami pa namang mga magulang na nandun nagkakatipo, naghihintay din na sila naman ang masasalang, yan, medyo nasaktan yung kanyang kalooban sapagkat napapahiya siya ron sa mga nanay na iba. Yan. Bakit? Kasi matatawag na malnourished yung kanyang anak. Yan, ano. Pag sinabi po natin malnourished, yung kanyang anak, ay kulang po sa pag-aalaga. Kita niyo na, sa pagpapakain, isip po yan. Ay sabi niya, nasaktan siya ngayon, sabi ngayon, sabi niya gano'n, madam, yung anak ko lagi naman pinapakain yan, hindi ka pinapagutuman. Kita niyo na, akala niya, okay, laging busog, ay okay na. Yan, ano po na, tanda po natin, hindi porke busog, ay okay na po ang kalusugan ng isang tao, ibig po yan, physical. Bakit, misis, ano ba yung pinapakain mo sa anak mo na bakit ganito lang ang timbang ng anak mo, naging malnourished, kung lagi namang busog? Ano ba pinapakain nyo? Sa umaga, pansit. Sa tanghali, pansit. Sa hapunan, pansit. Ay, ano magiging labas na ng anak niya? Yan, bulati. Yan, kabulati, ibig sabihin po yan, ang timbang ay napakagaan. Yan, bakit? Wala nang ibang lasa, wala nang sustansya na kukuha ang katawan ng bata, puro pansit. Yan.
Ay meron ba sa kalusugan natin na ibig sabihin na isang klase lamang ba ang kinakailangan? Hindi po. Marami. Kaya depende nga po sa pagpapakain. Yan, akala po natin, ay basta nabigyan natin ng pagkain, ay okay lang. Hindi po. Kaya depende, sabi nga ganun. Kaya sabi nga ganun, hindi pakain lang. Alaga. Pag sinabi natin alaga, ay totoo po yan na talagang alaga. Yan, example na lang, yung aking kabataan. Dala ng walang kaalaman, dahil sa bata pa ako ang naka-assign doon sa pagpapakain ng baboy. Kaya po yan, ano? May alaga kami mga baboy eh. Ay, pero ang baboy naman doon sa probinsya, ang hahaba ng uso, na pwede mo sabitan ng 3 kilo rong karnero sa uso, hindi malalaglag sa haba ng uso. Bakit? Mga native po yun, kulay itim. Yan, ano po? Yan. At kadalasan yan, nanganganak na nandun sa mga gubat-gubat yan. Yan, ibig sabihin po yan, na parang baboy na mo. Parang ano, no? Ganyan. So, ganyan po yung usong baboy sa probinsya. Ngayon, sa akin nakasign ngayon yan. Ngayon, ay siyempre wala namang mapagkukunan ibang pagkain ng baboy. Maliban sa mga gabi, kung ano iluluto mo yun. Iluluto mo pa. Hindi mo po pwedeng, hindi mo iluluto yun, hindi makakainin ng baboy. Yung mga gabi, ano po? Yan. So, ang pinaka mas mabilis na pamamaraan, yung katawan ng saging. Ito, no? Na yan naman ay gagayatin mo ng maninipis kung maaari. Yan. Ay dalangan na sa pagmamadali na para makapaglaro ako, baka na naman kakapal para mabilis. Yan, ano? Yan. Tapos binabayo yan, binabayo. Tapos ano pa ng nyug, ibig sabihin, kukudkudan ng nyug, ihalo mo ron, ano? Hindi nalulutuin. Ipapakain lang. Sa unang pagpapakain, naku, takam yung baboy. Yan, ano? Ay pero sa umaga, sa hapon, sa tanghalian, ulit-ulit, ibig sabihin yan, inaano na lang, itinutulak na lang ng baboy yung ipinabibigay kong pagkain. Bakit? Yun at yun na rin eh. Yan. Napapansin ko yung alaga kong baboy, numinipis yung katawan. Lalong humaba yung uso. Humahaba lalong uso. Bakit? Pumayat ng pumayat eh. Yan. Yung dating akala mo, inahing malaki, ngayon akala mo maliit na ano na lang, yung parang big. Yan. Bakit? Numipis yung katawan. Isip yan. Saan ko yung dahilan? Yan. Alaga ba yung ginagawa ko? Yan. Nagpapakain po ako, pero hindi ko inalagaan. Ngayon ko lang naisip yan, nung nagseminar na po ako. Yan. Regarding dyan sa mga pag-aalaga ng mga hayop, anumang klaseng hayop. Yan. Dahil sa nakapag-seminar tayo, natutunan natin na ganun pala. Ganun ba? So, sa loob ng 4 na buwan pala kinakailangan ay bumba ka ng pagkain sa baboy. Alagang-alaga. Para mapakinabangan mo, hindi ka malulugi. Kung namumuhunan ka. Ang ganun pala yun. So, hindi po pwede ka tinitipid. Yan. Sapagkat, kung nagtitipid ka, lalo kung wala kang kikitain. Bakit? Mababansot eh. Mababansot. Ibig sabihin po yan. Kasi hindi mabibili doon sa tamang halaga. Ganun po yan. Noong tayo po yung seminar naman sa paghahalaman, ibig sabihin po yan. Natutunan din natin po, ibig sabihin po yan. Sapagkat noong una, before na nag-seminar ako, nag-aalaga rin tayo, nag-attend tayo ng iba't ibang halaman. Bakit nagtataka ako? Inaalagaan ko naman eh. Yan, yung halaman. Bakit kung kailan, kung nilagyan ng pataba, namamatay. Nanguluntoy ang dahon. Tapos, ang daming mga kulisak, binumba kong binumba. Yan, ano? Dahil parang hindi na mamatay, dinagdagan ko ngayon, dinamihan ko ngayon pagkagay ng gamot. Yan, para talagang tikok. Yan, 3 klaseng gamot, pinagsama-sama ko. Tapos pinanatan ko bomba. Nagtaka naman ako yung sa sitaw ko, nanguluntoy yung mga dahon, ang talbos, yung ano, no? Hindi na umusbong. Bakit kaya? Nagtataka ako. Yan, inaalagaan ko naman. Yung halaman ko, siyempre, wala akong mali kung yung walagaan. Yan. Noong mag-seminar na po, doon ko natutunan. Ay, naku, sabi ko mali. Yan. Bakit? Hindi pala basta bumba na ng bumba. Bukod doon, tinitingnan mo pala yung klase ng mga pulisak na nandoon sa iyong mga tanim. Baka mamay mo kaibigan at hindi ka away. Yan, kita nyo na pala. Yan, hindi porke na doon pulisak, binumba mo ng binumba. Nakita mo naman yun sa palayan, nakita mo naman, gagamba. Yan, yung pala kaibigan mong gagamba yun, hindi kalaban.
ay binumba yung gagamba, ay wala ka ng kaibigan na siyang papatay doon sa ibang mga pulisya na sumisira sa ating palay. Kita nyo na. So, may pagsasalang-alang at ganoon din po, pinag-aaralan. Ngayon, maging sa paglalagay ng pataba, hindi pala basta buhos ka ng buhos ng pataba. Yan. May mga pamamaraan na dapat mong i-distansya, isa-alang-alang mo. Yan. At meron pong dapat itong sukatan. Yan. Ay nagbibigay na tayo ng pagkain, kung ano, tinampakan mo ng pagkain. Yan ano, para ibig sabihin, bahala siya kumuha niya, kumain na lang para mamaya, hindi na ako maglalagay sa kanya ng pagkain. Kaya lubos-lubusin ko na, itamba ko na yung pagkain. Kung halimbawa, hayop ito. Yan. Para hindi na ako ulit maglagay. Kasi mapapagod pa ako eh. Yan, hindi ko pala kinakailangan, mga kapatid pala, tiyaga. Yan, no? May pagtitiis at pagtitiyaga. Sabi nga nung kaya, ang tawag diyan talaga ay, sabi nga, alaga. Ay, alaga talaga kay itong mga kanyang hayop. Kaya mataba dahil alaga. Isip yan. Ay pag nangangayaya, maaaring pinapakain mo, hindi mo inaalagaan. Kaya ito po sa mga dahilan na ang tanong ng ating Panginoon kay Pedro, sabi nga, kung gaano mo ko kainiibig kaysa rito doon sa pinakain nila ngayon isda, doon sa tabi ng dagat. Yan. Ang sabi naman ni Kristo, sabi nga noon, alam mo Panginoon na iniibig kita. Yan, sabi nga noon, no? Pero kung talagang iniibig niya, ang ating Panginoon, ay bakit iniwan niya? Kita niyo na ho. Paano kaya ba inanuto ng ating Panginoon? Kasi, iniwan niya yung kanyang obligasyon sa Panginoon. Pagkatapos na wala ang ating Panginoon nung namatay, kasi nung makita nila rito ito po yung nagpakita na ito pagkatapos mamatay. Yan, kumbaga sa para bang nagpakita sa kanila at ito po yung milagro, itong isdang nahuli nila. Milagro ito, yung himala. Yun, naghimala ang ating Panginoon. At saka sa katunayan, nung una, hindi nila kilala ang ating Panginoon. Noong sinabi sa kanya, ihagis yung yung lambat sa gawing kanan, hindi nila kilala ang ating Panginoon. Maaring nga ang Panginoon ay sa ibang katauhan. Isip ko yan. Ibang kaanyuhan, kaya hindi nakilala. Nung bandang huli lang nila, nalaman na ang ating Panginoon ito. Kaya si Pedro nga mismo kasi hubot-hubad si Pedro nung time na yun nagsaplot pa muna siya bago lumundag. Isip ko yan. Kung inyo pong babasahin ang buong ang accounts noong teksto na ating pong tinatalakay sa oras na ito. So, bakit po nasabi ng ating Panginoon na kung gaano kamahal? Sapagkat si Pedro po, sa halip ko siya na gampanan yung kanyang trabaho, tanda po natin doon sa aklat ng Mateo, kabanatang 28, at talatang 11, 20, at hanggang 20, nandun po yan, the Great Commission. Kasi po yan, na lahat po, sabi nga, ang mga alagad, sabi nga nun, ay inutusan o inaatasan, sabi nga, na magsiyakong kayo, at ipangaral, sabi nga, sa buong salibutan, sabi nga nun, at sila'y bautismuhan, sabi niya, tubuan at bautismuhan, sabi nga, sa pangalan ng Panginoon, Yan, unso, nandun, So, ibig sabihin po yan, hindi na naging ginampanan ito ni Pedro. Ibig sabihin, nung mawala ng ating Panginoon, ay iniwan niya yung tungkuling ito na dapat ay omission niya, na dapat niya ginawa. Ay, anong ginawa niya? Bumalik doon sa kanyang dating gawain. Ano po yung dating gawain niya? Dahil siya po'y dating mangingisda, bumalik ulit sa pangingisda, iniwanan niya yung tungkulin niya. Yan, kita niyo na po. Yan. Kaya yun ang sabi sa kanya ng Panginoon, gaano mo pa ako iniibig? Mas iniibig mo pa ba ako kaysa dito? Sabi ka, kasi pinalikan niya ang trabaho Yan. So, alam mo naman Panginoon na ikaw ay aking iniibig. Yan. So, dito po, ito pong himala o yung mga himala na nangyari noon sa isda at daming isda. Tandaan po natin, ito po yung may kahulugan. Hindi ba may mga kahulugan po yan. Yan, na tandaan po natin, yung dagat ay nag-represent po yan ng daigdig. Natin. Doon sa kwento, doon sa account na ating pinabasa, Yan. Yung bangka o daong, ayan po yung iglesia ng ating Panginoon. Yan. Yan po yung
kahulugan. At ang sabi nga, yung mga mangingisda ay yun po ay tumutukoy doon sa mga apostol o mga alagad ng ating Panginoon na ating nababasa dyan. Ano po yan? Ano? Yan. At yung mga isda naman po ay yan po yung sanglibutan. Yan ano? O sangkatauhan. Isip po yan. Yan po ay nag-represent nung isda. Tayo po yun. Isip po yan. Yan po yung maaring sabi nga yung kahulugan nito. Yan. Yung himalang nangyari. Ano? Yan. At dito po, may katlong sabi nga gano'n na tinatanong ng ating Panginoon si Pedro. Sabi nga, ay dito naman po ay bali pag-aalala lang po noon nung sa kanyang pagtatatwa na 3 bisis din. Di po ba si Pedro na itinatuan niya ang ating Panginoon na 3 bisis? Na sabi nga si Pedro, sabi nga matapang raw siya. Hindi raw niya iwanan ng ating Panginoon. Yan sabi nga ron, ano? Before yun, nasabi nga ron, no? Tinanong din siya ng ating Panginoon noon Yan sabi nga ron. Pero hindi raw niya iwan na sabi nga ating Panginoon. Pero hindi nga nagkatotoo Yan. Bakit po? Sa totoo nyo, nung hinuli ang ating Panginoon, nakadistansya na siya, malayo na Yan. Nung may nakakilala sa kanya, tinuturo siya Ay naku, sabi nga, hindi ko nalaman ang sinasabi mo. Hindi ako kasama. Nung natropa siya ron sa mga nagpapaligid na nagsisika, ay lalo pong itinatanggi niya. At sa totoo niya, nanungayaw pa siya. Isipin po yan. Pag sinabi po natin terms nanungayaw, ibig nagmumura. Nagmumura. Yan, isipin po yan. Kailang ano natin kasi yung terms nagmumura, hindi natin masyadong mabigyan ng espesipikong kahulugan talaga yan kung ano ba yung pagmumura. Yan, sabi nga ano po, yan, sapagkat maaaring nabibigkas natin yan kung tama angkop doon sa kinuukulan, ano po. Yan, pero kung hindi angkop, ay sabi nga, pagmumura, isip po yan, ano. So, yan po ang nangyari. At tumilaok na po yung manok, di po ba? Yung naalala niya ngayon ang sinabi ng ating Panginoon na sabi nga, ay may tatuan mo, sabi niya, kung na yung 3 beses, hindi ka titilaok ang manok, sabi nga hanggat hindi mo ako may tatuan ng 3 ulit. Yan, tanda po natin, no? Yan, hindi totoo na si Pedro ay nag-aalaga ng manok. Hindi rin totoo na si Pedro ay sabungero. Baka isip po ninyo, yan iba pong pumapasok sa isipan po natin, lalo na sa panahon natin ngayon, marami po sabi niya, ang manok ika ni San Pedro, kailanman ay wala sa tala ng banal na kasulatan na si Pedro ay nag-alaga ng manok. Yan, tanda po natin, hindi nag-aalaga ng manok si Pedro. Yan, at si Pedro ay sabi nga hindi sabungero. Yan, ano po, walang hindi siya nagsasabong. Yan, sapagkat po siya isang mangingisda. Mangingisda po ang hanap buhay ni Pedro. So dito po, tandaan po natin mga kapatid, itinatagupilin ng ating Panginoon kay Pedro ang sabi nga yung tungkulin, sabi nga gano'n, ang tungkulin, sabi nga gano'n, sapagkat sabi nga ipangaral, sabi nga gano'n, ipangaral, yan. Subalit ito ay nakalimutan ni Pedro at siya nga po ay sa kanyang pagmimisyon, dapat magmisyon siya, hindi niya ginampanan ang kanyang pagmimisyon. Yan, tanda po natin ang mga tala ng banal na kasulatan, sabi nga, batay dyan sa Mateo 28, talatang 19-20, Mark chapter 16, verse 15 to 16, yung mga tala na kinakailangan na siya ay yumaon, sa aklat ng Lucas chapter 24, verse 46, down to 48. Yan po yan. So, dito sa John 21, 11 and 14, tandaan po natin, hindi lang si Pedro ang iniwan niya ang kanya pong pagmimisyon, Yan, na iniwan niya bukod sa kanya, iniwan niya ang kanyang obligasyon, yan, at bumalik doon sa kanyang hanap buhay dati, kung saan siya nagsimula, yan, hindi lamang siya, yan, nagsama patuloy siya ng iba pa. Kita niya, isinama pa niya yung iba. Batay dyan sa John 21 verse 11 and 14. Sabi isinama pa niya yung iba na nangisda. Nakatunayan yun naabutan ng ating Panginoon na magpakita sa kanila, batay dito sa ating teksto, nakasama rin kumain ng ating Panginoon. Kita nyo na po, iniwan nila ang kanilang tungkulin sa Panginoon. Isip po yan, binalikan nila hanap buhay, dahil siguro sa pangangailangan
na pisikal. Nakalimutan nila ang paglilingkod sa Panginoon. Pinakakain nila po yung kanilang pisikal na katawan, hindi nila pinakain ang espiritual na katawang espiritual ng bawat mananampalataya. Kaya tanda po natin mga kapatid, ano po, yan, mag-ingat po tayo, sabi ng gano'n, sa depende po sa klase ng pagpapakain. Kaya tanda po natin. At kung minsan, tanda po natin, sa pagpapakain, may tiyaga po tayo dito. May kunting pagtitiis. Yan, hindi po yan. Kung tayo po may pag-ibig yung ating pagbibigay o pagpapakain, yan, ay may maamo sa atin yung hayop. Maamo. Pero kung tayo po walang pag-ibig o walang pagmamahal doon sa mga hayop, parang hindi rin siguro naramdaman ng mga hayop na mahal natin sila. Yan, hindi nila maramdaman parang gano'n. Kaya sila parang malayo rin sa atin, mailap. Parang gano'n. Bagamat nagpapakain tayo, ay mailap sa atin. Yan. Ay natatawa nga sa akin yung mga doon sa amin, sa kapitbahay ko. Tuwing pauwi ako, lagi akong dumadaan sa bakery. Yan. Laging may kasamang budget ang aso ko sa pag-uwi ko, pasalubong. Bakit? Ang mga anak ko, hindi ako sinasalubong na malayo pa. Ang aso ko, nakasalubong na at malayo pa. Simpo yan. At halos dadambahin ako. Yan, ano po yan yung buntot ay kumakawag, ikot sa akin po yan at nagtatahol na. Nagtatahol. Kaya tuloy, nagkakaroon na ng idea yung nasa bahay na nandiyan na si papa ninyo, salubungin ninyo. Yan, bakit? Tumatahol yung aso ko. Yan, kita nyo na, may timbre na kagad, may tip Yan, simpo yan, may timbre na. So, ang aso ko, mahal na mahal ko siya. Isip yan, mahal na mahal din ako. Yan, para pang tulayan ng batang paslit Sabi niya, meron akong alagang tuta. Sabi nga gano'n, mahal ko siya at mahal din niya ako. Kaya kaming dalawa ay nagmamahalan. Parang gano'n po. Yan. So, ganyan po yan. Isip po yan. Maging sa hayop ng iba, manok. Yan. Tandaan po ninyo, pag mahal natin yung manok, ay naku, pati ulo mo ay dadapuan ka. Napakaamo. Yan. Halos maghawak ka lang ng ganyan ng pagkain, Wala namang laman yun, Kunyari, mag-ano ka lang ng pagkain, pero walang pagkain, Yan. Ay maniwala ka, susuburin ka lang ng mga manok at magdadapuan lang sa mga balikat mo, sa ulo mo. Yan. Nakakatuwa, di po ba? Yan. Kasi mahal na mahal tayo ng hayop. Yan. Kung ang hayop, at ikaw'y magpapakain at yung mga hayop ay parang nangingiming lumapit sa iyo, parang ikot-ikot lang sa iyo, tapos parang nangingimi, ay palatandaan mga kapatid na hindi ka marunong mag-alaga ng mga hayop mo. Yan. Bakit? Bakit nangingilag sa iyo, ikaw ang amo? Tandaan po natin, Ay, siguro na-experience ko yan, may mga alaga kayo. Yan. Bakit nangingilag yung hayop ko, yung manok ko, mukhang nangingilag? Medyo lalapitan mo, lumalayo rin siya. Ay parang gumigirig-girig na sa'yo. Yan, ibig po yan. Ang ibig sabihin, kulang ka sa pagmamahal sa hayop mo. Ibig po yan. Hayop lang po yan, mga kapatid. Ay lalo na itong mga tao. Yan. Kaya, sa katulad natin mga ngaral, ibig sabihin po yan, mga kapatid. Yan. Hindi yung puro tayo sabi ang ganun ay hagis lang ng hagis ng tinatawag nating bini ng salita ng Panginoon. Hindi ho hagis ng hagis lang ito. Yan. Bakit? Kasi kung hagis lang tayo ng hagis yan, baka wala rin sabi nga doon, wala rin katuturan. Bakit? Baka walang pumulot o walang kumuha Ibig ko yan. Isang po nga lang, kaya dipindi nga po doon sa pagbibigay ng pagkain o paghahagis. Yan. Paano po? Halimbawa, manok grupo ng mga manok, alaga mo po. Yan. Siyempre may pagkain ka. Yan. Lalapitan ka ng mga manok, di po ba? Dahil siyempre may pagkain ka. Yan. Dadapot ka ng pagkain mo sa lalagyan dahil bibigyan mo. Yan. Ngayon ang ginawa mo pagkatapos mong dakot ng pagkain, bigla mo ngayon sinapoy ngayon yung pagkain, Yan. Sabi mo gano'n. Sa tansyapan ng mga kapatid, may matitira na isa ron sa manok sa harapan mo? Wala. Tansya ko walang matitira kahit isang manok. Kahit na maamo pa sabihin mo yan, magkarikbasan ng takbo yan. Yan. Bakit? Ginulat mo Yan. Hindi tama pagpapakain yung approach natin. Hindi tama. Isip ko yan. Ay dapat yan, ibig sabihin ko yan,
may pagka maamo, sabi nga ron, kaya may tiyaga, maamo tayo. Yan. Inaamo natin ito para lumapit sa atin. Ina-encourage natin ito, hinihimok natin ito. Ito yung papel ng isang, sabi nga gano'n, nagpapakain. Yan po. Kaya dapat matyaga. Matyaga tayo. Huwag tayo sabi nga ron, total sabi nga ron, mahirap pa, pabalik-balik na kami rito, parang hindi kaya may mga prinsipyo tayo mga kapatid na ganyan tagal na natin pabalik-balik ito, Fred, mag-isang buwan na, parang walang nangyayari, diretsahin ko na. Didiretsahin ko na to. Banatan ko ng banatan dito. Yan. Tayo nga hinihilot natin ito Ibig sabihin po yan. Kaya nga sabi nga ron, pagtyaga. Yan. Magpagtyagaan natin ito. Ibig sabihin po yan. Gusto mo kaagad kumbaga sa tandaan po ninyo, ang isang kalabaw o baka man, nasisingkawan nyo ng araro, at kasisingkaw lang, may pagkasutil po yan. Maaaring may posibilidad na ikakaripas ka ng takbo. Yan. Kasi kasisingkaw pa lang Yan. So, anong kinakailangan? Iti-train mo araw-araw yan. Yan. Tiyagaan mo na iti-training mo. Yan, isip mo yan. Araw-araw mo pagtitiyagaan yan, nasisingkawan mo, sisingkawan, hanggang sa siya'y masanay. Ganyan po ang isang gawain ng isa pong mga ngaral. Magtitiyaga-tiyagaan ng pangaral, ibig sabihin, turuan natin ito. Yan. Hindi yung dadalawang araw pa lang. Yan. Pagkatapos mukhang hindi kayo magkakasundo, diretsahin mo na. Sabi nga gano'n, para matapos na. Yan. At para makalipat ako sa iba. Parang gano'n, hindi po mga kapatid. Kaya sabi nga gano'n, pagtiyagaan po natin ito, magpapaliwanag po tayo, maging doon man sa mga kapatid pa natin. Kapatid na natin, ibig sabihin na, medyo sabi nga nun sanggol pa. So, kinakailangan pa pala itong turuan. Yan. Yan. Kailan, pagka ito na mga sabi nga, matagal mo na tinuturuan at miyembro na siya, ibig sabihin po yan, ay baka bunting na po yan. Yan. Abnormal na po yun. Halimbawa, pumilang ka ng 3 taon, 5 taon, at tapos yung gusto mo pa rin inumin, puro gatas pa rin, ang laki-laki mo na, kumbaga sa mas malaki ka pa sa nagtuturo, kumbaga sa yan, ay bunting na yan. At tandaan po nyo, pagka bunting po yan, ay abnormal. Baka ganyan yung ating pananampalataya, bunting. Ibig po yan, abnormal. Ibig po yan, walang paglago. Ibig po yan, parang ang isipan mo pa rin, o yung iyong pamantayan, sabi yung gano'n, ay parang tulad pa rin sa 7 taon. Yan, isip yan. Ay abnormal na yan, kapatid. Pagkaganyan po yung pananampalataya po natin. Ay mag-inot-inot na tayo. Kung ayaw po natin mabunching, sabi yung gano'n, ay mag-inot-inot na tayo, matuto. Sabi nga ron, sa salita ng ating Panginoon, at baka maging bunting po ang dating natin. Tutusin mo, ako siguro nung araw, wala pa akong puting buhok. Tinuturuan ko na. Hanggang ngayon tinuturuan ko pa. Nasabi nga ni Apostol Pablo, dapat tagapagturo na kayo. Pero tinuturuan pa rin. Yan, ibig sabihin po yan, ay abnormal na po yan. Hindi na normal. Bunting na po ang labas natin po yan. So mga kapatid, sabi nga, dito po, pagpapakain, sabi nga nun, hindi po basta pagpapakain. Sabi nga nun, dapat po inaalagaan po natin ito. Kaya sabi nga ng ating Panginoon kay Pedro, sabi nga nun, pakanin mo ang aking mga tupang o mga yung kordero. Sabi nga nun, pakanin mo ang kordero. Pag sinabi po natin kordero kasi yan, pagka matupa rin po yun, mga kapatid, may kaibahan nun. Kaya yung termino nga ginamit, kordero, yan po yung batang tupa. Ganun po yun. Kaya ang terms na ginamit, kordero. Yan, isip po yan. Maring wala pang 1 taon o mag-1 taon pa lang, ang edad niya, ayan kordero. Yan po. Kung tupa na, malaki po yan. So, dapat pakainin, sabi nga noon, at alagaan. So, dito po, dapat na tamang ayos ng pagpapakain, mga kapatid. Hindi basta lang pagkain. Kumbaga sa nasa tamang pagpapakain. Tayo po kasi, kinakailangan marami na ibig sabihin na dapat kinakain. Kaya sabi nga gano'n iba, halimbawa, merong medyo sabi na yung katawan,
Sabi niya, mag-diet ka. Sabi nga no? Akala nila yung diet, hindi kakain. Hindi kakain. Mag-diet ka. Sabi nga no? Kasi yung terms diet, para sabi nga yung, yung hindi ka kakain, kunti na lang. Parang gano'n. Hindi gano'n pala ang tamang, pagkahulugan. Ang diet pala yung tamang pagkain. Yan. Ang tamang pagkain. Ano po yun? Hindi pabundatan. Hindi talaga pabundatan. Yan. Kumain ka ng tama. Ang ibig sabihin, kompletong pagkain. Yan. Halimbawa, kakain ka natural ng saging. Kakain ka pa ng iba pa na dapat kaagapay doon. Halimbawa, gulay, isda. Hindi po pwedeng hindi ka kakain ng walang mantika sapagkat kinakailangan din pala natin ng mantika sa ating katawan. Kinakailangan. So, balansyado po mga kapatid, kinakailangan. Hindi po pwedeng may kulang doon. Yan. Nasobrahan ka doon sa ibang punto, yan. Pero sa ibang bagay, kulang na kulang ka. Ibig po yan. Katulad ng halimbawa, madalas ka magkakasingaw, dahil o kaya nakakasingaw ka tuwing kakain ka ng halimbawa ganitong mamaasin, nahuhulugan na ibig sabihin, acidic ka na. Yan, acidic ka na. Pag acidic ka na, ibabaw na sa iyo yung mga soft drinks. Yan, yan. So, ibig sabihin, isa po yun ang mga palatandaan. So, may tama pong pamamaraan ng pagkain. At tama rin sabi niyang pag-aalaga. Yan, tama po. Yan. Nasa angkop na sa pagkain. Ibig angkop na pagkain. Halimbawa, ay si Brother Jose, pagbalik mo, high blood dito. Yan. Ay bagaman may pagkain dyan, ay masasarap. Katulad ng pusing ko, pumasok kami sa Kabalin. Ang bayad ng bawat isang ulo, 300. Tapos dadalawa lang ang nakain ko. Ang daming handa. Yan. Hanggat kaya mong makainin, kainin mo. Yan, ibig mo sa halaga 300. Babaw, warto sawa. Yan, isip ko yan. Ay, ang problema, yung wala akong makain. Akala mo yung mga damo-damo na nandun nga pinarito nila, hindi ko alam kung anong klaseng dahon ng kahoy yun, kung paano na pinarito nila. Yan, kulay verde, pero malutong. At hindi nilantakan dahil wala akong makain iba ron. Yan, bakit? Puro baboy. Yan, baboy at pusit. Nako. Ay, wala akong makain. Isip ko yan, lugi ako. Yan, saging, yun na lang, binanatan ko. Wala na. Bakit? Puro baboy at saka pusit kung hindi ko makain. Sumpo. Ay, hipon, mga ganyan ibig sabihin. Puro kontra sa akin. So, tandaan natin mga kapatid, angkop na pagkain. Hindi porke pagkain, sunggaban natin. Yan. Kaya magsaalang-alang tayo at mag-iisip tayo, sarap nito. Pero hindi mo alam na baka mamaya mo'y kontra na doon sa kalusugan mo. Dahil may mga diferensya na. Isip po yan. Ay baka mamaya mo, sunggab ka na sunggab. Yung pala, yun naging dahilan na dumadali ang ating buhay. Bakit? Walang disiplina sa sarili. Ganun po yan. Ako na kung matatawag na natin, parang disiplinado na tayo sa sarili ko Nadadali pa ako Bakit? Siguro yan ang naging bunga nung kapanahon ng ako'y bata pa na sobra kong kasibaan. Yan. Ngayon lang umipikto kung sa yung aking sobrang kasibaan ng panahon ng aking kabataan. Sapagkat ng kabataan ko, wala akong kabaywang-baywang. Yan. Parang barilis. Yan, parang barilis ang aking katawan sa sobrang katabaan. Mabuti na lang, pasalamat sa Panginoon, nagkasakit ako, pumayat. Yan. At hindi na bumalik yung dati kong katawan na parang barilis. Yan. Na ako'y hirap na hirap lumakad. Yan. Magastos pa sa damit. Yan. Bakit? Sapagkat extra large ang damit mo. Bata pa ako, ang laki na ng konsumong tila. Yan, po yan. At pag naligo ka, makonsumo rin sa tubig. Makonsumo sa sabon. Lahat ng bagay halos magastos. Ibisin po yan. At maging sa pagkain, tatlong palitan na yung handaan, nandoon pa ako nakaupo. Yan, kumakain pa rin. Ibig po yan, sa sobrang kasibaan, ibig po yan. Nagbunga at aking pinagbabayaran, ibig po yan, yung mga panahon na yun, ibig po yan. Ngayon, ibig po kumipikto na. Yan. Kung alin yung mga matataba, yung lechon, halimbawa ngayon, lalo sa may bandang batok ito ng baboy, yun ang paborito ko. Yan. Yung talagang nagkakatas-katas.
Yan po ang gustong-gusto ko. Yung medyo naramdaman ko rito medyo tumatagas dito sa makabilang panig ng aking labi o bibig. Yan ang gustong-gusto ko noon. Pero ngayon, ako po yan, nandidiri na parang ano yan. Medyo nandidiri na ako ngayon yan. Bakit? Kasi naramdaman ko na ako. Kaya, ganun po yan. May tama at angkop na pagkain, mga kapatid. So, sa atin po ngayon, sa ating konklusyon, sa mga kapatid, ano po? Yan. Dapat po yung ating tungkulin sa Panginoon. Yun po yan. Bagamat sabi nga, ay may mga obligasyon tayo sa iglesia. Tayo po may mga gawain, may mga obligasyon po tayo. Huwag sana natin itong pabayaan. Dahil lamang doon sa pangailangan natin sa ating buhay, maaaring nakalimutan natin yung ating gawain. Yan po. Makakalimutan natin yung ating gawain. Yan. Dahil kinakailangan mo. Kaya diyan nga po, medyo ang iba nating mga kapatid ay medyo humahanga nga sa atin, ano po, sapagkat ang busing ko, pinapapasok ako ng araw ng linggo dahil babayaran daw ako ng 3 doble, pumasok lang ako. Pero hindi ko pinapapalit. Kasi ang araw ng linggo ay sa Panginoon. Baka ito na rin yung linggo, ito yung pagbalik ng ating Panginoon kasi wala nakakalam yung kanyang pagbabalik. Yan. Pero may sapantaha kasi ako, ito po'y sarili kong sa sarili ko lang. Na darating talaga ang Panginoon, araw ng linggo. Yung nagkakatipon yung kanyang mga alagad. Yan. Kasi, kung darating nga natin Panginoon na wala sa tamang araw na pagkakatipon, sigurado talaga maraming wala. Siyempre, natural wala may, po yan, na talaga may pagkakatipon. Yun ay sarili ko lang po yun, na opinion, ano po. Yan. Kaya, huwag dapat tayong masiro araw ng linggo. Kita mo nyo na po, si Tomas, nung mapakita ang ating Panginoon sa mga alagad, wala si Tomas, absent. Ibig sabihin po yan. Kita mo nangyari, nag-alinlangan siya. Yan, marami na siya sinasabi na ibig sabihin, maliban na sabi ang ganun, na isuksok niya yung kanyang daliri roon sa butas ng pako na kanya pong, sorry po, distraction, ay hindi siya maniniwala. So, ganyan po, ibig po yan. Tayo po sana huwag tumulad sa mga ganitong sitwasyon. Mga kapatid na sabi nga roon sa 16:24 ng Aklat ng Mateo, sabi nga roon, ang gustong sumunod kay Kristo, dapat daw po nating tinatanggihan ang ating sarili. Yan. Kinokontra natin to. Kung ano po yung gusto ng ating sarili, ay huwag natin sinusundan ito. Yan po yan. Kasi, ang sarili natin ito, puro gusto ito masarap. Yan, leisure, sabi nga roon, no? Yung layaw, sabi nga roon, no? Yun ang gustong-gusto. Yan, yung magpapahingalay, yun ang gusto nito. Yan, ay huwag nating sundin. Sabi nga ito, yung gustong sumunod sa ating Panginoon at magkaroon ng buhay na walang hanggan, kontrahin natin ito. Huwag nating, sabi nga, sundan. Kaya nga sabi nga, tanggihan niya ang kanyang sarili. Yan. At doon sa 25, yun din pa rin verse po. Chapter Mateo, chapter 16, verse 25. Yung nagnanais ng buhay na walang hanggan, sabi nga ganon, ay ito naman ang siyang mawawalan. Yan, yung nagnanais mabuhay, yung maligtas, ano po? Yan. Ay ito namang ngunit, ang mamatay ng kay Kristo ay makakasumpong nito. Yan. Tanda po natin, no? At mamatay man tayo sa paglilingkod sa Panginoon, pero ang katumbas naman nito, buhay na walang hanggan sa kabila ng buhay natin. Tanda po natin, no? Akala natin, ito yung totoong buhay natin. Hindi po. Yan. Hindi ito ang totoong buhay natin. Yan. Sapagkat ang buhay na natin ito ay limitado. Yan. May hangganan dito. Tandaan po natin mga kapatid. Yan. Kaya magbibilang na kayo, mulang ipinanganak, magbilang na po kayo ng mga araw ninyo. Magsimulan na tayo magbibilang. Ibig po yan. Sapagkat, sabi nga ng banal kasulatan, hanggang 70 sabi nga ron ang ating bilang, ating edad, bago tayo lilisan dito. Ibig sabihin po yan, may hangganan. Kung may lumagpas man doon, sabi nga ron, at sasabihin niya malakas pa siya, ay naghahamog na rin yan. Yan, isa po na natin si Mang Dolpe. Yan, Mang Dolpe o si Pidon. Sabi nga no? Yan, ay matandang-matanda na po yan. Ibig po yan.
So, ibig sabihin, kita nyo na, ay darating at darating talaga sa puntong linisan dito. Pero hindi ito ang buhay natin. Sa kabilang buhay na tinatawag po natin, yun po talaga ang totoong buhay natin. Walang hanggan po doon. Yan, isip po yan. Kailan? Depende po yan sa ating parulunan. Bagamat pareho kung walang hanggang buhay yan, kailang magkakaiba po. Doon sa impyerno ay walang hanggang buhay din. At dito sabi nga sa heaven, ay sabi nga walang hanggang buhay din. Parehas po yan na walang hanggan. Kailang magkaiba po ang sitwasyon o magkaiba po ang kalagayan. Tandaan mo natin mga kapatid, makamtan mo nga, sabi nga, ang buong mundong ito. Yan, sabi nga rin sa Mateo 16:26. Yan. Ngunit mapapahamak naman ang ating kaluluwa. Sabi nga gano'n, ay wala rin saysay. So, maghanap buhay na para bang pinaglalaanan mo yung iyong bukas. Yan. Pero, napabayaan mo yung tungkulin sa Panginoon. Nakatulad niya po ng ginawa ni Pedro, na sabi nga gano'n, napabayaan niya yung kanyang tungkulin, iniwanan niya ito at nangisda ng uli. Binalikan niya kanyang buhay noong bago siya tinawag na ating Panginoon. Pero, sabi nga gano'n, hindi pa naging uli ang lahat. At siya nga po ay bumalik ulit sa pagmimisyon niya, si Pedro po. At sana po mga kapatid, inuulit ko po, ang buhay natin, ay sabi nga, ay hindi po pangmatagalan dito, pansamantala lamang. Kaya dapat po, sabi nga gano'n, sa pagpapakain natin, pag-aalaga, sabi nga gano'n, ng iglesia o tupa, sabi nga gano'n, ay dapat po kasama po sana tayo roon, mga kapatid, sa pag-aalaga sa mga tupa. Maraming salamat po at magandang umaga po ulit.